kung meron tayong ganito guys sa sine and cosine, pagdating sa cosecant at saka sa secant, meron din tayong doon na technique. Yung technique tricks. Ewan ko, basta meron din. Para mabilis ma-memorize. So pag cosecant, or sabihin natin kahit sa secant na muna, kuha ka lang nito guys. Sa tangent, kuha ng tangent x, secant x, tsaka secant x. Ibig sabihin, kapag pinapahanap yung ganito rin sa derivatives actually, kasi anti-derivatives, derivatives, halos ano lang sila, di ba? Opposite lang. So kunyari meron kang secant squared, hindi. Lagay ko na nga parehas. Parang mas naguguluhan kayo eh. Kumbaga guys, sa cotangent, yung kasama niya, yung mga mic ko din. Sabihin cosecant yung kasama niya. So yung pinagkaiba lang nito, yung sa tangent positive, then yung sa cotangent negative siya, pati sa cosecant. So kunyari meron tayong given na number 1 na integral ng cosecant squared x dx. So yung cosecant mo dalawa, so pag tinakpan mo yung dalawang cosecant mo dito, may matitirang negative cotangent x. So ibig sabihin yun na yung integral niya. Pag in-integrate mo tong cosecant squared x mo, so ibig sabihin sagot dito is negative cotangent x plus c. Then kung may tan x naman, kunyari may dalawang cosecant, may dalawang secant, hindi tan yung sagot doon. Gets? Hindi. Grabe naman yan. So number 2, mabilis lang to kasi madali lang yung given. Pero ito lang kasi yung kailangan mo dito eh. Galing naman. It well. So number 2, let's say meron tayong secant x tan x dx. So ano magiging sagot? Ito alam na natin, galing dito. Ano yung magiging sagot natin sa integral ng secant x tan x dx? Mali. Mali ka boy. So magkaroon tayo ng secant x plus c. So may secant x tsaka tan x ka dito. So takpan mo yung secant pati isang tangent. May matitira pang isang secant. So which means yung integral ng secant x tan x dx is magiging secant x plus c. Sundan. By 3. So let's say meron tayong integral ng cosecant x. Lalaki ng sulat ko. Cotangent x dx. Bulag ba kayo? Joke. So meron tayong given ng integral ng cosecant x cotangent x dx. Ano yung magiging sagot? Mali ka na naman ya. Ba't pa mali ka ng sagot ya? May problema ka ba ya? De, joke lang. So diyan meron tayong cosecant x tsaka cotangent x na given. So galing dito guys, dito ka titingin. So tanggalin mo isang cotangent tsaka isang cosecant. May matitirang cosecant doon. Pero remember, meron tayong negative. So ibig sabihin niya magiging sagot is negative cosecant x plus c. Mas maganda. So ngayon guys, meron tayong given ng integral ng 3 secant squared 2x dx. So mukha lang siya mahirap, pero madali lang siya. So anong ginawa natin kanina? So unang gagawin natin, pwede mo ilabas yung 3, or gusto mo mamaya na pwede naman. So let you muna tayo, which is yung 2x. We think you are sa glow stick. So meron tayong let u equals 2x. So kunin natin yung derivatives both side. So yung u magiging du. Then derivative ng 2x, that is 2. Then dagdag tayong dx. Then di-divide lang natin both by 2 para makuha natin yung value ng dx, which is magiging du over 2.
Then balik tayo sa given. So yung integral ng 3, yung secant squared, yung 2x ginawa nating u, then yung dx ginawa natin siyang du over 2. So meron tayong 3 sa numerator, meron tayong 2 sa denominator, pwede natin yung ilabas as 3 halves. So magkaroon tayo ng 3 halves, then integral ng secant squared u du. So alam natin na ang secant squared du, pag in-integrate natin siya is magiging tan x. Umayok pa. So magkaroon tayo, pag in-integrate na natin yan is 3 halves, then tan u plus c. Ngayon dahil naka-in-terms u pa to guys, pwede natin ito ibalik sa x, which is yung 2x natin. So magkaroon tayo ng final answer na 3 halves tan x. 2 pala. 2x plus c. Ayun sagot. Anyways, so meron tayong given ng integral ng 2 secant 3x tan 3x dx. So mag-let tayo, which is yung 3x. Then differentiate natin siya both side. So basically yung u natin is magiging du. Then yung 3x magiging 3dx. Then katulad ng ginawa natin kanina, para makuha yung value ng dx, mag-divide lang tayo both by 3. So makakuha natin yung dx as du over 3. Then babalik tayo dito sa given. So magkakaroon tayo ng integral ng 2 secant u. U is equals 3x, di ba? Then tan u dx. Dx natin is du over 3. So magkakaroon tayo ng du over 3. Then meron tayong 2 sa numerator, meron tayong 3 sa denominator. Pwede natin ilabas yun as 2/3. So magkakaroon tayo ng 2/3 ng integral ng secant u tan u du. So sabi natin guys, yung secant u tan u natin, tangent siya pati secant din, parehas lang yung kasi multiplication. So takpan mo yun, ay nagalaw, sorry, takpan mo yun, matitry secant. So ibig sabihin ito, pag in-integrate natin is magiging 2/3, then ito magiging secant u plus c. Pero dahil naka-u pa siya, balik natin siya as 3x. So magiging final answer is 2/3 ng secant 3x plus c. Gets? Dito di-divide baka divide mo to hindi yan pwede.